Sa puso ng kagubatan sa probinsya ng Cagayan, nananahan ang isang kwento ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa tulong ng Community-Based Forest Management o CBFM, nabigyan ng pagkakataon ng mga komunidad na pakinabangan ang mga kagubatan at likas yaman habang sinisiguro na naaalagaan at nalilinang nila ang mga ito. Sa loob ng 25 taon, matagumpay na napangalagaan at napagyaman ang mahigit 100,000 ektaryang kagubatan sa lalawigan, patunay ng matibay na ugnayan ng mga komunidad at ng DENR. Sa pamamagitan po ng pagtatanim ng punong kahoy sa mga tabi ng ilog, pagtatanim ng mga kawayan, ito po ay para mabawasan po yung mga erosion po sa aming mga kabundukan. Noong unang panahon po kasi may mga kwanta ng illegal logging nung wala pang CBFM po. Pero sa pamamagitan po ng pagkaroon ng CBFM, naiwasan po yung illegal logging, nabawasan po yung mga pagkakaingin ng mga tao. Karoon po sila ng hanap buhay sa pamamagitan po ng tulong ng DNR. At saka naalagaan po yung mga dating punong kahoy at mga sapa natin sa bundok. Saka naalagaan yung mga natitira pang ibon na nanirahan doon. Sa ngayon po sa pamamagitan ng pag-aalaga natin ay bumabalik po ang mga hayop natin sa kabundukan. Hindi lang kalikasan ang nabigyan ng bagong sigla, pati ang pamumuhay ng mamamayan ay napaunlad din. Noon, ang mga membro namin ay wala silang hanap buhay. Kaya nagkakaroon sila noon ng mga kahirapan. Pero nung dumating yung mga ibinigay ng DNR, ay nagkaroon din sila ng mga kita at para sa mga pamilya nila. Nung naging PO po ako, ay napaganda yung hanap buhay ko, napag-aral ko yung mga anak ko. Ang bawat punong itinanim ay simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at mas matatag na kinabukasan. Ang mga achievement namin dahil sa CBFM na karoon kami ng mga livelihood, mga training sa DTI, nagkaroon kami ng maraming pagkakataon na mapasyalan ang mga iba't ibang lugar dito sa bansa dahil sa aming organization. At ang naging maganda sa aming samahan ay napabuti namin yung magandang relasyon ng aming mga membro. Hindi lang kami nagdepende sa binibigay sa amin na pangkabuhayan ng DNR, kundi nag-search pa kami sa ibang ahensya ng gobyerno para mas marami kaming makuhang subsidy. Bagamat matagumpay ang pagpapatupad sa proyektong ito, aminado ang mga miyembro ng organisasyon na may mga hamon din silang hinarap at kailangang lutasin. Hindi ganun kadali ma-convince yung mga membro. Ang sabi kasi sa DNR, walang bayad yung mga PO members namin. Doon ako nahirapan, doon ako na-challenge na paano ko ipagpatuloy kung walang membro na makakasama ko. Pero nung nagkaroon kami ng pagkakaisa, naayos namin yung mga kailangan. So, naipagpatuloy namin ang pagtatanim sa area at nakita nila na gumanda ang aming samahan. At doon nakita na nagkakaisa ang mga miyembro namin. Ang challenges po sa akin ay naihabla ako sa pamamagitan po sa aking pagprotekta sa aming area po. Yung pagkaso sa amin po ay dahil sabi po sa akin sa area na may nag-occupy po, nag-illegal settler siya kasi siya ay bumakod ng halos 30 hectares po na kalawak yung lupa na kanyang binakuran. Kaya po kami nag-usap doon sa DNR para sana maresolba, tanggalin yung binabakod. Sa pamamagitan po ng pagdulog sa korte, tinabihan po yung complainant na imbes na ihabla kami, ito ay babawiin na lang para siya na lang ang aming tutulungan. Sa kabila nito, nananatiling matatag at patuloy na kumikilos, natututo at nagkakaisa ang mga komunidad para sa kalikasan at kabuhayan. Ilan sa mabisang pamamaraan na binahagi ng people's organizations sa pangangalaga ng kanilang CBFM areas ay ang pagtatag ng mga proyektong pangkabuhayan sa tulong at suporta ng DENR katuwang ang ibang ahensya. Patuloy na pagkakaroon ng ugnayan at aktibong koordinasyon sa iba't ibang ahensyang nagbabahagi ng pondo. Regular na nagsasagawa ng mga dialogo, konsultasyon at pagpupulong kasama ang mga stakeholders.
at pagsunod o paggaya sa mga magagandang pamamaraan sa pangangalaga ng kagubatan at sa paggamit ng mga teknolohiya sa agroforestry sa loob ng CBFM area. Maraming salamat sa mga kinakulukulan ng DNR. Nagpapasalamat po ako sa ating mga butihing pinuno ng DNR at sa lahat-lahat na po. Maraming salamat.